Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Ako, ang inyong Kuya Kwen at isa na namang kwento ang ating uungkatin ngayon. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kwentong katulad nito. At ngayon, ituloy na natin ang katatakutan. Kuya Kwen, ako po si Marcus. Gusto ko pong ibahagi ang nangyari sa amin ng aking asawa na si Joyce at ng aming anak na si Aaron. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap kung ano ang sinapit namin. 3 buwan na ang nakakalipas nang makahanap kami ng sobrang murang bahay at lupa sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Sa totoo lang, parang hindi ako makapaniwala nang makita namin ang presyo. Bagong gawang bahay, malawak na bakuran, at tahimik ang paligid. Sabi ng ahente, nagmamadali lang ibenta ng may-ari dahil lilipat na sila abroad. Excited kaming mag-asawa. Isa itong panibagong simula para sa aming pamilya. Wala namang kaming narinig na kahit anong kakaibang kwento tungkol sa lugar. Kaya agad kaming lumipat. Nang dumating kami ron, sinalubong kami ng mga kapitbahay. Ang babait nila. Sobrang lapit sa amin kahit bagong lipat lang kami. May dala silang pagkain, mga prutas, at suman. Ang barangay captain na si Mang Lando, isang matandang lalaki, may malalim na tingin. Siya mismo ang bumati sa amin. Maligayang pagdating, Marcos at Joyce. Dito, magkakapit-bisig ang lahat, aniya. Nagpasalamat kami at sa unang linggo, maayos naman ang lahat. Payapa ang paligid, presko ang hangin, at tahimik ang gabi. Pero napansin ko, pagsapit ng dilim, wala ni isang tao sa labas. Kahit gaano kaganda ang gabi, parang may unspoken rule na lahat dapat nasa loob ng bahay. Isang gabi, napansin kong sobrang tahimik sa paligid. Ang asawa ko ay abala sa pagpapadede kay Aaron. Habang ako naman ay nag-aayos ng mga gamit sa sala. Bigla akong may narinig na kaluskos sa labas. Parang may mga yapak sa tuyo at malulutong na dahon. Kinilip ako sa bintana. Pumasok dito ang nakakasulasok na amoy mula sa labas. Amoy ng laman na nabubulok na di mawari. At sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, may nakita akong anino sa may dulo ng bakuran. Akala ko, isa lang itong kapitbahay na dumaan. Pero, nang masanay ang mga mata ko sa dilim, nakita ko na hindi ito ordinaryong tao. Matangkad, balingkinitan, at tila baluktot ang likod. Ang mga mata niya ay mamula-mula na parang nag-aapoy. Napalunok ako. Dahan-dahan akong umatras at isinara ang bintana. Ngunit, bago ko pa maisaraan ng tuluyan, napansin kong hindi lang isa ang anino. May 2, 3, 5. Nakatayo lang sila. Hindi gumagalaw. Pero ramdam kong nakatingin sila sa aming bahay. Dali-dali kong isinara ang lahat ng bintana at inilak ang pinto. Nilapitan ko si Joyce at sinabing may kakaiba sa labas. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero nanatili siyang kalmado para kay Aaron. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hawang
tahimik namin pinakikiramdaman ng paligid. Tanging tunog lang ng kuliglig at may hinang pag-iyak ni Aaron ang maririnig. Hanggang sa may isang bagay na dumaan sa bubungan namin. Isang malakas na tud ang gumulat sa amin. Napaatras si Joyce. Ang anak namin ay tuluyan ng umiyak ng malakas. Dahan-dahan akong sumilip sa itaas at doon ko nakita ang isang nilalang na nakalambitin sa gilid ng aming bubungan. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga kuko niya ay mahahaba at matatalas. Ang mukha niya ay isang bangungot. Napuno na rin ng kakaibang amoy ang buong bahay. Amoy na hindi kayang tagalan ng isang normal na tao. "Joyce, takbo!" sigaw ko. Dali-dali namin kinuha si Aaron at tumakbo papunta sa likod ng bahay. Pero bago pa kami makalabas, narinig namin ang isang malalim na boses sa harapan ng bahay. "Wala nang tatakbuhan, Marcos. Dito, hindi ka na makakaalis." Kilala ko ang boses na yun. Si Mang Lando. Ang mabait naming barangay captain. Pero ngayon, nasisinagan siya ng buwan. Kitang-kita ko kung ano ang itsura niya. Ang kanyang mga mata ay tila lumiliwanag sa dilim. At ang bibig niya may tumutulong likido na parang dugo. Isa siyang aswang. At hindi lang siya. Kasama ang mga mababait naming kapitbahay. Dahan-dahang lumabas ang iba pang kasama din niya. Mula sa kadiliman. Isa-isa silang lumapit. Pinapalibutan na nila kami. Ang mga mukhang dati mababait at palakaibigan. Ngayon ay malahayop na uhaw sa dugo at laman. "Joyce, takbo ka na. Dalhin mo si Aaron," sigaw ko habang hinaharang ko ang mga aswang. Pero pinigilan niya ako at lumuluha. "Mas ligtas kung ikaw ang kasama niya, Marcos." Wala nang oras. Hinawakan ko siya sa kanang kamay niya para hatakin sa mga aswang na nakalingkis na sa kanya. Ngunit nakita kong papalapit na rin sa kinatatayuan namin ang ibang aswang. Sa mga sandaling iyon, si Joyce na ang bumitaw habang binigkas ang mga huling salitang hindi ko makakalimutan. "Mahal kita. Iligtas mo ang anak natin." At tumakbo ako nang umiiyak. Yakap si Aaron. Mula sa gilid ng mga mata ko, nakikita kong nakabukas ang likurang gate namin. Isang daan palabas sa barangay. At si Joyce, wala nang kawala. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang matatalas na kuko ni Mang Lando na bumaon sa aking binti habang tumatakbo. Bagaman masakit, hindi ko alintana ito dahil ang focus ko ay makalayo at ang sakit na naririnig ang asawa kong sumisiyaw habang pinagpipiestahan ng mga aswang. Kuya Quinn, hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano kami nakatakas ng anak ko. Kaya kung sakaling may makita kayong murang bahay sa isang tahimik na barangay, huwag muna kayong papasilaw sa presyo. Alamin niyo muna maigi ang mga bagay-bagay tungkol rito. Baka kasi, imbis na makabuo kayo doon ng pangarap, bangungot pala ang mabuo niyo. Mga tagapakinig, hanggang dito na lang
ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang susunod na kwento ng katatakutan. Ako, si Kuya Kwen, at hanggang sa muli, magandang gabi at ingat ka. Baka ikaw na ang kasunod.